Okay, so guys, ngayon pababa tayo dahil meron tayong bisita sa labas na very excited ako dahil sa purpose na ginagawa natin ngayon. Remember, KG and Jason went here sa isang dahilan which is the training. So, I'm very excited na kung ano pag-usapan natin ngayon. And sigurado marami nakakilala sa inyo dito sa bisita natin ngayong gabi na to dahil siya ay naglalaro sa PBA 3-on-3, naglalaro ng NCAA, and I think magpapadraft siya ngayon ng PBA. And he wants to really focus on the improvement or preparation na magagawa niya. So, sabay-sabay nating puntahan dahil first time ko lang din siya makakausap. Never ako nagkaroon sa kanya ng talagang real conversation or contact na or pinagsamahan. Pero nakakatuwa na pinuntahan niya tayo dito sa bahay. So, puntahan natin sa baba. Na-late ka ata. Saan ka galing? Cavite. Taga Cavite ka ba? Oo. Saan sa Cavite? Malapit lang. O tara, doon tayo usap. Sino kasama mo? Si Mrs. Okay, tara. Doon lang tayo sa loob. Tara, dito tayo. Pero magulo. Dito na lang tayo usap. Parang medyo malamig. So, when it comes to training, ano yung nai-imagine mo? Ano yung gusto mo mangyari? Yung speed coach. Okay. Tapos yung dribbling ko. Gano'n pa kata... Nakunan kasi ng dribbling eh. Kasi gusto ba nag-trickster ako. And then yung ano namin doon, yung place namin doon, moving without the ball. So, hindi kami talaga nagde-dribble. Okay, so kumbaga the confidence, yung kapa ulit. Anyway, gano'n katagal yung timeline na nakikita mo for this preparation? September 17 ako siya. September 17. Gano'n ka consistent mo nakikita yung sarili mo na makakapag-ensayo? Araw-araw. Hindi ko alam siyempre anong commitment mo, anong ginagawa mo, or lifestyle mo. Ako naman is kung anong kaya mong time na ibigay, susuklian ka rin yun ng time and effort with the same amount of time and effort na mabibigay mo. Okay, so September 17. So basically, meron tayong isang buwan. So nakikita mo yung sarili mong kaya mo mag-commit ng 1 month. Kasi kaya ako ito tinatanong kasi usually, nagdedepende ako sa commitment ng estudyante. So, hindi ko alam siyempre anong commitment mo, anong ginagawa mo, or lifestyle mo. Ako naman is kung anong kaya mong time na ibigay, susuklian ka rin yun ng time and effort with the same amount of time and effort na mabibigay mo. So kaya ako tinatanong yun kasi sabi ko kay Joseph, before ka pumunta, gusto ko mag-usap muna tayo kasi ayoko yung pagkita natin, takbo agad, galaw agad, ensayo ka agad. Walang foundation eh. So what we're doing right now is we're trying to build foundation muna, mutual understanding, what you expect, what I expect from you, dun sa ensayo na gagawin natin para yung resulta, mas tamaan natin. Yung ano ina-expect mo, mas magawa natin. Okay, and kung ano yung mga skills na gusto mong madagdag, ano yung skills na gusto mong ma-develop, mas magawa natin siya and walang masayang na oras. So, very crucial lang yung umpisa. Siyempre, we never trained before. You don't really know kung paano ako magturo. I also don't know you as a student. Pero yun yung malalaman natin, lalo na sa mga first days natin. Why twice a day, Kim? Yung isa kasi, that's more on we will move, gagalaw tayo. Yung isa kasi, ang purpose nun is basically pure ball handling. Kumbaga, we'll really focus dun sa galaw ng kamay mo, yung bilis ng pag-dribble mo, yung kapa sa bola, dun siya mag-focus. Now, bakit important na merong separate training yung ball handling lang na hindi kasama yung footwork? Kasi kailangan mag-coordinate talaga sila na maayos. And dito sa ball handling na to, pag mas nagkaroon ka ng comfort or control sa the way you dribble the ball, mas madali mo siyang gagawin pag in-incorporate mo siya sa footwork. So, for me, hindi naman everyday ang twice a day, but ang suggestion ko lang, dahil may 1 month lang tayo na meron, ang suggestion ko lang, if you can do it like few days in a week, na meron kang twice a day of ball handling. Like for example, dun sa mga araw na wala kang leg workout, pwede rin yun. Like twice or thrice a week of twice a day na mag-insight tayo, pwede natin gawin yun. Bakit ko siya sinasuggest? Kasi nga, syempre ang pinaghahandaan mo, hindi naman basta-basta eh. You're like preparing for PBA draft and hindi rin naman mahaba yung oras na meron ka. 1 month. Pero maximize na lang natin. Diba? Yun lang yung oras na meron tayo. Pero game ako dyan. Sobrang timing yung pag-message mo dahil ito yung season na kung saan bumabalik ako sa pagtuturo. Hindi ba ko na yung focus ko
for how many years I focused on games, Dio, Invitational. Pero now, I'm looking forward dun sa long term, which is pagtuturo. Kaya nung nag-message ka, sabi ko, timing. Sobrang sakto. This is what I want. And meron akong estudyante na matuturuan who will play for bigger league. Sabi ko kay Joseph, sabihin mo lang sa akin kailan. Anytime mag-start tayo, kaya mong umagang-umaga. Kaya, coach. Kakayanin mong biyahihin yun. Okay, yun yung mga questions ko kasi gusto kong malaman kung paano natin siya gagawin. So... Sa coach, yung second training, anong oras yun? Yung second training natin, hapon na yun sigurado. Siguro mga 4 or 5 p.m. Yun, pag-usapan natin, what are your suggestions? Kasi ikaw yung babiyahe, ikaw tingin mo. Pero, Kim, welcome ka rin if, kunyari, you don't have other commitments. Pag training mo na umaga, kanya tapos tayo ng mga 9. Tapos, instead na ibabiyahe mo, gusto mong magpahinga, you can rest. Pwede ka mag-rest dito para hapon, diretso ka ensayo ulit. It's also possible para at least maging mas convenient for you. Mas maging consistent din ikaw. Kasi mahirap biyahe. Kung uwi ka, tapos hapon balik ka. So, possible yun. Tignan mo kung ano mag-work for you. Pero, that's what I can offer. Para dun sa twice a day ng training natin, makapagpahinga ka rin na maayos in between. Pero Kim, inform lang kita. Siyempre, meron din ako ibang mga ginagawa. Meron kang mga makakasabay din sa ensayo. Okay? Skills training din kumbaga, it's the same kind of training. Para lang at least aware ka. Kasi may mga players na baka naiilang sila may kasabay sila sa ensayo. Why magkakasabay kayo? Kasi may kailangan ako gawin sa ibang oras. Hindi ko kayang maghati ng oras sa ano. So, pero hindi yun madami. Kumbaga, concentrated pa rin yun. Okay, and I believe mas magiging competitive sa masaya yung ensayo natin. And yun naman yung goal ko. Yung di nyo ma-feel na parang yung ensayo is, alam mo yun, gusto ko maging masaya yung ensayo. So, may matutunan din ako sa nila. Yeah. Ayun, I'm excited. Baka... I'm very excited. Tagal nating magkakilala, alam mo. Kilala kita for how many years. Pero never tayo nagkaroon talaga ng chance na mag-ensayo. Kalaro lang tayo, coach. Oo. Hindi ko nga in-expect na sabi ni Joseph, si Kim Maureen. Bakit? Training, sabi ko, talaga. Sige, game. Excited ako dyan. Alright, so... Ayun lang. Baka may question wife mo. Wala naman. Baka pag yung may iba kang questions or concerns sa time, sa ano lang, sabihin mo lang sa akin. Pwede tayo mag-adjust, pwede kang mag-suggest, pwede kang, alam mo yun, feel free lang to ask. Huwag kang mahiya. I know, shooter ka rin talaga sa 3 points. Alam ko may shooting ka. Pero if we will have more time, marami akong gusto. Kasi nakita ko naman how you play. Nakita ko playing style mo. And I know how to improve it. So if we'll have more time at may mga time na free ka, kahit even after the PBA draft, yun yung mga bagay naman na pwede natin trabahuhin. Para at least tuloy-tuloy. But I understand na ito muna yung priority natin kasi ito yung feel mong nagkukulang sa'yo. And it will give you confidence pagdating sa PBA draft. So, ayun lang. Thank you, coach. Salamat sa Alright. Thank you so much. Thanks sa tiwala. Thank you. See you soon. Okay guys, kasama natin si Kim and magpapa-draft sa PBA next month. So hopefully maging enough yung time na meron tayo. Isang buwan na lang yun. So, we're excited and sabi ko nga, never had the chance na matrain siya before. Hindi rin kami talaga nag-uusap, pero out of the blue, biglang napakaganda ng timing dahil andito tayo sa season na kung saan magtuturon tayo ulit, focus tayo sa ensayo, and Kim is here, like sila Jason, sila KG went here really for the training. So ito na guys, nag-uumpisa na training camp natin and yun ang mga abangan sa mga susunod videos. Okay, welcome sa Mavs, Kim. Thank you, coach. Alright. So magti-train na rin siya. Sige. Ilan taon ka na, Kim?
Where's this coach? Sakto, mga ganyang age talaga ang pasok sa PBA. Saka ako, coach. Di, pasukan yan. Hindi ka nahirapan hanapin to? Hindi naman. Sa my ways naman. Okay. Okay. Thank you so much, Kim. Nice meeting you. Siya pala nagda-drive. Okay, so guys, ayun, kung di nyo kilala, Kim Maureen played for Perpetual, NCAA, and he really was one of the top performers noong time niya na nasa NCAA pa siya. And marami na siyang liga na nilaruan after NCAA, and now currently nasa PBA 3-on-3 siya. So he's going for the draft, PBA draft this coming September 17, sabi niya. So yung challenge natin is like starting to go back, like kung paano tayo nag-umpisa. The challenge of giving time and effort, commitment sa ensayo, merong hinahabol na oras, na date, alam mo yung mga ganon. So yung feeling, yung pakiramdam, it's starting to, kumbaga, starting to feel again yung matagal kong hindi naramdaman. Siyempre, usually sa dayo, iba naman pakiramdam yun. Pero eto, nakakamiss to. So, ayun lang. And welcome natin si Kim Maureen dito sa Mavs. Mati na. Kami na po kami. Mati na. Okay, so guys, dumating nga si Kim and nakakatuwa na yun nga, naisipan niya mag-ensayo sa atin. Preparation for his PBA draft. Siyempre, hindi basta-basta yung ensayo na yun. Hindi yun like the usual. Ito yung mga klase ng ensayo na siyempre, matindi talaga yung pinaghahandaan. I've experienced lots of players preparing for PBA draft way back dati pa, pero siyempre medyo matagal tayong nawala dun sa scene ng pagtuturo. It's a big challenge for me. Sa unang balik ko, ito kaagad yung challenge na hinaharap natin as skills trainer, as mentor. Kaya nakakatuwa at the same time challenging, pero siyempre harapin natin yung challenge na yun. So, in the next few vlogs, makikita natin si Kim Maureen dito, kasabay nila KG, nila Jason Tan, na ensayo ang dahilan ba't sila nandito. And tingin ko yung mga nagagawa natin video like or yung mga kabataan na na-feature natin, most especially sa Facebook, na tinawag kong Batang Mavs, nakakatuwa din syempre of all ages, bata, teenager, college level, going professional level, lahat nagsasabay-sabay sa pagbabalik natin sa pagtuturo. So yun ang mga abangan nyo guys, most especially sa mga gustong mag-ensayo, ito na ang pagkakataon nyo. Sa panonood nyo pa lang, marami na kayo matutulong. Kaya kita hits and may God bless you. Guys, Dayu is back! I repeat, Dayu is back!